God is good? All the time? Ilang beses na po ako napapadaan dyan. Ngayon lang po talaga ako naimbitahan na pumunta dito. Kung hindi ko po nabihag ang isa ninyong dalaga dito, hindi pa ako maimbitahan. So buong pamilya ko po, kasama po natin dito ngayong umaga para po magpasalamat sa inyo sa pag-alaga po sa aking ex-girlfriend. At ngayon po kami po ay masaya. Masaya po kami sa bahay namin, nagbabahay-bahayan po kami. Ako po ay nagpapasalamat din sa Gabriel Care Group Company dahil po ang iba po sa inyo ay naging parte po ng aming pong pag-iisang dibdib. Ako po ay nagpapasalamat. Nais po namin na lahat kayo pa naimbitahin pero hindi po kinaya po ng ating venue. Pero ako po ay nagpapasalamat sa inyo pong prayers para po sa amin. Ngayong umaga po, ako po ay nagagalak at nabigyan po ako ng pagkakataon na magbahagi po ng salita ng Diyos para sa ating lahat. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay may focus po sa stewardship. At sinabi ko kay Carla, pwede bang ibang topic na lang kasi ayaw ko talaga ng stewardship. Ayaw kong pag-usapan ng stewardship. Sabi ko, may mga taong magaling magsalita about stewardship, pero ako yung tao na kung pwede, hindi stewardship ang aking paksa. Ngunit nung tinignan ko ang kalendaryo, unang Sabado pala, so wala tayong magagawa. Stewardship talaga ang ating pag-uusapan, mga minamahal. Bago pa ako magpapatuloy, nais ko pong ipahatid ngayong umaga po kung kayo po ay nagtataka kung ano pong nangyari sa ating mga kapatid. Doon po sa Antipolo, meron po silang live coverage ngayon sa Antipolo. At least, you can send your prayers sa ating pong pamilya. I found hope na isa sa mga pastor nung meron kaming isang kapatid na namatay ng maaga. Sabi ko, Pastor, ano po ang ating pwedeng gawin? Madali lang po ang sinabi namin, Pastor. Ang sabi niya, Ael, praise the Lord, at ang buhay niya at ang mission niya ay tapos na. Para sa atin na buhay, hindi pa tayo pinagpapahinga ng Panginoon kasi hindi pa tapos ang ating mission. And that's why, mga minamahal, today, ang ating pong pinag-uusapan ay stewardship. Sa Tagalog po, yan ay pagiging katiwala. Sa Bisaya, piniyalan. Mas naging mahirap pa. Ibig sabihin, mga minamahal, ang buhay po natin ngayon, natin pong ini-enjoy, ay pinagkatiwala ng Panginoon para sa atin. Para maging ano? Para lumago ba ating negosyo? Well, good, yes. Para ba mas dumami pa ating arerian? Yes. Lahat ng bagay na ito ay kagustuhan ng Panginoon. Ngunit sa iba po na wala pong mga ganong bagay katulad sa akin. Hindi po ako pinagkaloob ng Panginoon ng kotse kung gusto sana. Hindi pa binibigay ng Panginoon na isang Land Rover. Kasi sabi ng Panginoon, Ael, baka kung may Land Rover ka na, hindi ka na pupunta doon sa Gabriel. Baka gusto mo na lang gumala ng Sabado. So hindi mo na pinagkaloob ng Panginoon. May mga bagay po na hindi pa pinagkakaloob ng Panginoon sa atin kasi baka hindi pa tayo handa. May isang araw, minsan humihingi tayo ng mga kasagutan sa ating mga panalangin. Ngunit kung ang Panginoon ay handa na magbigay, hindi din tayo handang tumanggap. Narinig ko nung isa sa mga illustration ng isang pastor, pinagpipray niya ang isang dalaga, Lord, sana ibigay niyo po siya magaling kumanta. Gusto kong makasama habang buhay. Lord, kung siya ang susunod na lalabas dito sa may pinto, kasi nakaupo siya may pinto eh. Lord, kung siya ang susunod na lalabas, alam ko, Lord, na pinagkaloob mo ang dalagang ito para sa akin. Lumabas, hindi man niya ang lumabas. Lord, alam ko po, nananalangin pa ako, Lord. Hindi pa rin lumabas. Lord, okay na po, Lord, kahit bukas na lang po, hindi po muna ngayon. Minsan, mga minamahal, hindi tayo handa. Panay prayer tayo ng prayer. Brother Alex, gusto po namin ilapit sa inyo ang prayer namin. Pag may prayer ban, ang aking pong kapatid, hirap po sa pera ngayon. Biglang binigyan ng pera ng Panginoon. Pero hindi na natin nakita dito ng Sabado. Gumala pala. Kaya minsan, mas mabuti pa. Alam niyo ba, mga minamahal, according to statistics, mas marami pang naibibigay na pera ang mga taong wala kaysa meron. And I would like to tell
tell you as we start with our journey today, ang Panginoon po ay hindi nangangailangan ng pera ninyo. Ang Panginoon po ay hindi po nangangailangan ng ating kayamanan. Ang lahat po kayamanan na meron sa atin ngayon ay galing sa Kanya at ipinagkaloob niya sa atin. At bakit pa siya nangangailangan? Hindi po para sa Kanya ang ating pong ginagawang pagsasauli o pagbibigay. Ang mga bagay pong ito ay isang pagtitiwala ng Panginoon para tayo ay maging isang benevolent. Hindi ko alam ang Tagalog ng benevolent. Pero ang benevolent ay isang karakter na very kind, mapagbigay. Isipin nyo lang mga minamahal, kasama ko ang buong company Gabriel, dumating ng Panginoon, yay! Punta natin ng langit, yay! Magkasama tayo doon, yay! Pero nakita nyo si Brother Ael doon, naghukay. Huwag kang maingay dyan kasi lahat ng ginto dito kukunin ko. Ang pangit pong padating ng langit, akin yung ginto na yan ha, akin yung ginto na yan. Mahirap po tayo pumunta ng langit, pagdating doon, kanya-kanya po tayo. Brother, yung bakuran dito, akin yan ha. Huwag na kayong lumapit dito kasi akin to eh. Mahirap po pagdating ng langit mga minamahal, hindi po natin napapractice dito ang ugali na para sa langit. Kaya kung meron pong mga birthday, kung meron kasal, ito, yung misis ko, yung kasal, ilang beses din namin sinukat ng kanyang damit. Baka pagdating sa araw, hindi na magkasya. Yung ating mga programa, minsan pinapapractice natin, yung mga kabataan na kumanta, praise the Lord po. Malamang bago sila umakyat ito, nag-practice. Ganun din po sa ating buhay mga minamahal. Kailangan po tayo mag-practice para sa buhay na ating gustong puntahan. Ngunit po, ganito po, kung ayaw naman po pumunta ng langit, ay walang problema mga minamahal. Okay lang. Pero kami po na gustong pumunta ng langit, this is a practice of our faith and character. Kung hindi po natin mapapatunayan ngayon dito sa lupa, na hindi nga tayo mapagkakatiwalaan sa 20 pesos, 50 pesos, 100, o kung may humihingi ng tulong dyan, hindi natin mapapagbigyan. Hindi po para siguro sa atin ang langit. Kaya po, stewardship is a practice of heavenly character. I would like to start with this story. Ang kanyang pangalan is lalakayan ko, baka hindi nyo maklaro. Sunmay Dev, isa po siyang Indian. Siya po ay nagtrabaho sa Google from 27 to 2012. Isa po siyang account specialist. On 2015, tinitingnan niya ang mga website. Di ba may mga website? Binibili kasi yun eh. Binibili yung mga domain. Tinitingnan niya at isang araw mga minamahal, nakita niya ang website ng google.com was up for sale for $12 only. Mga minamahal, by this time, Google is the most recognized website and one of the most unprofitable website. But during this time, mayroong glitch sa sistema at nagkamali na ibenta lang ito for $12 on September 29, 2015. Ang ginawa niya, alauna ng umaga, tinignan niya, binibenta nga. Anong ginawa niya? Kinuha niya kanyang credit card, in-enter niya, binili niya, binayaran niya, nabili niya. And for the next 1 hour, siya ang nagmamay-ari ng google.com na website. Nakikita niya lahat ng data analytics, pwede niyang i-exploit, pwede niyang ibenta ng malaking halaga. After 1 hour, ang ginawa niya, instead na ipagmayabang na ako na ngayon ang may pagmamayari ng Google, ang ginawa niya, kinontak niya ang Google, sabi niya, hindi niyo ba alam, mayroong problema sa iyong sistema? For the last 1 hour, ako na ang nagmamayari ng google.com. At anong ginawa niya? Binenta niya ba na mahal? Wala. Sabi niya, ayusin yung sistema ninyo. At anong ginawa ng Google? Sa tuwa ng Google, binayaran siya ng $6,613 dollars. Well, he could ask for more than hundreds and thousands of dollars. He could. Even millions just to take back google.com. Pero di niya ginawa. At bakit ba ito talaga ang binigay sa kanya na pera? Kasi kung titignan po natin, yan po ay Google, di ba? Google. Binigay na specific ng Google para pagpapasalamat sa kanya. Maraming salamat, Brother May, anong pangalan niya? Sunmay. Maraming salamat dahil isa kang mabuting tao.
Hindi mo in-exploit ang ipinagkaloob. Ang meron kang chance na maging mayaman sana pero hindi niya tinanggap. At ano nyo ba mga minamahal? Nung ibibigay na sa kanya ang pera, sabi niya, Google, huwag niyo po ibigay sa akin yung pera. Hindi ko kailangan yan. I-donate niyo po ito dito. Art of Living India Foundation. At yan ay foundation para magtayo ng mga schools sa India para sa mga kabataan na walang mga school na pwede mapuntahan. At dahil nalaman ng Google na ito palang taong to ay masyadong mabait at hindi siya sa Bisaya ka hakog, dalo, siya pala ay hindi sakim, siya ay mapagbigay. Ang ginawa ng Google, binoble ang binigay sa kanya at dinonate lahat ito sa charity ng Art of Living Foundation. Mga minamahal, ito po si San Mayved. Meron siyang tsansa na maging mayaman. Meron siyang tsansa na maging komportable sana lalo ang kanyang buhay. Parang tayo din. Ipinagkaloob pa ng Panginoon sa atin. Yun sa kanya medyo nagkamali lang eh. Pero tayo mga minamahal, ipinagkaloob ng Panginoon ang ari-arian, kayamanan, ang mga halaga na meron kayong hawak ngayon. Meron tayong hawak ngayon. Ano ba ang ginagawa natin sa perang ito? Kaya ang ating titulo ngayong umaga, pagmamayari sa isang minuto, habang buhay, ano ba yung accountable? Accountable for a lifetime. Tayo ang mananagot habang buhay. Mga minamahal, ikaw din ay pinagkalooban ng Panginoon ng ating mga kayamanan sa buhay. Pera, kotse, bahay, mga mabubuting anak, malusog na pangangatawan. Tayo po ay magiging katiwala nito at magiging accountable for a lifetime. Shall we pray? Heavenly Father, we invite your Holy Spirit to be upon us, O Lord, as we begin with our study. Thank you, Lord, in Jesus, in His name we pray. Amen. Ako po ay nagpapasalamat sa aking pamilya. Kung naghanap po kayo ng magaling magsalita, mas magaling pa po magsalita ang aking ama. Sa susunod, imbitahan niyo naman siya. Meron ako ikakwento ngayon, pero hango ko sa kwento niya. Mas maganda siguro sa susunod siyang imbitahin niyo. Mas marami pang kanya may ikakwento. Ngayon, tinur ko lang siya dito. Tinur ko lang. At nasabi kanina na si Pastor T daw ay 3 beses na pumunta dito. Ang tatay ko at si Pastor T, magkasama noon nung panahon ng parami nung wala pang mga pera doon sa Mindanao. Kung naimbitahan si Pastor T ng 3 beses, baka magtatampo aking tatay ng 1 beses, hindi niyo pa naimbitahan. 1 Corinthians 4 verse 2, ang sabi po, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Mga kaibigan, tayo po ba ay tapat sa ipinagkaloob ng Panginoon sa atin? Tayo po ba ay tapat? Mga minamahal, ako po ay tapat sa ibang bagay. Maraming bagay din siguro. Itong Bibliang ito ay ipinagkaloob at pinagkatiwala ng aking nanay sa akin August 18, 2006. Ito po ay gamit ko ngayon 2025 na, kaya hindi ko ito pinapahiram. Hindi ko ito iniiwan. Bit-bit ko palagi kayo ito kasi ito ay ginawa akong katiwala ng aking ina. Noong unang panahon, binili niya ito ng 1,200. Mahal yun noong panahon na yun. Hanggang ngayon, mahal pa din ang 1,200. Bibili ka lang ng Bible. Meron kasi 300 lang. Pero ito po ay inaalagaan ko hanggang ngayon kasi ginawa akong katiwala ng aking ina. Meron akong ballpen sa bahay. Sabi ko kay Carla sa araw ng kasal, itong gamitin natin. Pero make sure na hindi talaga mawawala yan. Dahil sa aking tata yan. Hindi niya pinagkatiwala, pero pinagkatiwala ko sarili ko na ako ang magiging katiwala ng ballpen na yun. Ang ballpen na yun ay may halaga na 8,000 pesos noon. Kaya sabi ko kay Carla, wag talaga itong mawawala sa araw ng kasal natin. Kasi ako po mga minamahal, mahilig akong magtago ng mga bagay. Ayaw kong nawawalan. Kanina umaga, meron kaming bagong binili na medyas, ang tagal na rin mahanap. Kasi pinagkatiwala ko doon, nilagay namin doon sa kwarto, hindi na namin mahanap yung medyas, baka nagtampo. May mga minamahal, tayo po ay pinagkatiwala ng Panginoon, depende. Sa pera ba? Anong kayamanan ba? Pero mga bagay na ito ay pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. It is very important na ang steward will be found faithful. Hindi na, madali lang magtiwala ng bagay eh.
Ang problema, tapat ba sila? Marami na kami naging katiwala din sa aming tahanan noong unang panahon. Hindi din naging tapat. Pag uwi mo, wala na yung ibang gamit mo. Nung kasal namin, meron kaming katiwala, iniwan doon sa, yung tita ko may iniwan katiwala doon sa aming garden sa Davao. Hindi siya naging tapat. Tapat pala sa Cebu. So mahirap po minsan na tayo ay nagtitiwala, kaya katiwala kasi nagtitiwala. Ang problema, hindi po tapat. Ngayong umaga mga minamahal, hindi po tayo ang naghahanap na sino po ang magiging tapat. Ang Panginoon po ay naghahanap kung tayo ba ay tapat. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So ngayong umaga po mga minamahal, 3 bagay na po ang ating pag-uusapan. Unang, ito lang po 3 bagay na ito at dadahan-dahanin po natin ito ngayong umaga. Ang unang tanong mga minamahal, tayo po ba ay tapat na katiwala? Madali lang. Kaya yung mga babae, pag may nangliligaw, tapos hindi na nag-reply, sumakit yung dibdib, sakit ang puso mo, hindi ka ni-replyan. Bibi ko, saan ka na? Di nagre-reply. Yung mga lalaki, ayaw mag-reply. Anong sinasabi ng babae? Pinagkatiwalaan kita ng aking puso. Binigay ko sa iyo nung sinabi mong aabotin mo ang mga bituin. Hindi ka nga umabot dito ng hapunan lang. Masakit. Ang tanong mga minamahal, tayo ba ay tapat? Madaling magtiwala, madaling magbigay. Ang problema mga minamahal, tayo ba ay tapat? Kaya ako po, bagong ilang linggo pa lang kami mag-asawa, 2. Magiging 2 bukas, no? Minarapat ko po na naging tapat. Kaya po titignan niyo po ang wallet ko, wala talagang laman. Lumabas ako isang araw, wala talagang kapera-pera. At pag uwi ko ng bahay, auditor ang aking asawa, inaudit agad. Asa na yung ganito yung binigay ko sa iyo. Minarapat ko po mga minamahal sa 2 linggo po namin pagmamahalan, ako po ay maging tapat. Ang problema mga minamahal, tayo po ba ay tapat? Hindi lang ngayon, but for a lifetime. According to the definition of stewardship, stewardship is the practice of faithfully managing everything. Ano ba sinasabi? Faithfully managing everything. Kung meron po tayong perang dumating ngayon, winaldas po natin, hindi po yan faithful management. Not even management. Kung meron po tayong mga ari-arian, meron kang kotse, dumating dito, binunggo mo lang. Kung pinahiram kita, tapos binunggo mo na yung kotse, hindi po ikaw isang faithful manager ng aking pinagkatiwala. It is faithful management of everything that God entrusted to us. Ano ba ito? Our time, our talents, our body, our possessions, our relationships, our environment. Recognizing that God is the true owner and we are His stewards or caretakers. Marami po sa atin mga minamahal, yung mga nanay po, minsan napipilitang umalis ng ibang bansa para lang magtrabaho para sa kanyang mga anak. Ang nanay ko po noon ay mayroon pong pagkakataon sana pumunta ng UK para maging nurse. Nung aalis na aking nanay, nag-usap kami, Mami, bakit ka pupunta doon sa UK? Sabi niya, para magkaroon tayo ng pera. Anong gagawin natin sa pera? Mabibili na natin ang mga pangangailangan mo. Sabi namin, nabibili naman natin ngayon, wala pa pala tayong pera. Alam niyo mga minamahal, sa aming pong tahanan, hindi po namin naramdaman na kami po pala ay walang pera din nung lumaki. Kasi ng aking nanay, tatay, napapag-usapan po ng mabuti ang aming mga kagamitan sa bahay. Madali na po kaming mamimili. Pag sinabi po ng aking nanay, hindi po sinasabi ng aking nanay at saka tatay na wala kaming pera. Ang palaging sinasabi, hindi budget bumili ng sapatos. Kaya kung pupunta kami ng mall, hindi talaga bibili. Wala kang budget. Hindi natin pwede sabihin na walang pera. Sabi natin sa Panginoon, Lord, bakit wala kang pinagkaloob sa akin na Fortuner, Lord? Sabi ng Panginoon, pinagkaloob ko na nga sa'yo. Meron kang tricycle. Lord, gusto ko Fortuner. Ang problema, brother, pag binigyan kita ng Fortuner, baka hindi mo na isakay yung mga kapatiran. Yung tricycle, sinasakay mo 10-10 pa eh. Pero pag naging Fortuner na, Huwag na lang magsapatos, magpa na lang, baka madumihan yung aking Fortuner. Minsan mga minamahal, hindi po
napapagkaloob ng Panginoon ang mga bagay na ating pinahinihingi. Kasi po, hindi niya tayo nakikitang tapat sa mga bagay na ito. Marami nang nanalo sa loto. Yung nabasa ko ng isang 13 days, naubos ang kanyang 12 million. 13 days! Akala mo birthday ng kapitan ng mayor doon sa kanilang barangay, araw-araw may inuman. Hindi kasi naging tapat. Pinagkaloob kahit loto, 12 million, 13 days, ubos agad. Kaya mga minamahal, stewardship is a practice of benevolence. Hindi po ito para sa atin na yumaman dito sa lupa, but it is a practice of our character when we are going to heaven. Unang-una po sa ating pag-uusapan ngayong umaga, ang Panginoon ay ang nagmamay-ari ng lahat. Psalm 24 verse 1, ang sabi po dito, the earth is the Lord's. Ang lahat po ng bagay na ito ay sa Panginoon. Ngayon po, ang tanong, naniniwala ba tayo dito? Lord, sa iyo po ito. Pag may dumating, sister, wala na talaga kami. Pwede ba pautang ng 1 kilo ng bigas? Ay, hindi pwede, sister. Alam mo, itong rice ko, dinorado to, galing itong Mindoro. Yung bibigay ko lang sa'yo, ito, bebente lang, yung galing lang sa palengke. Pero ito, bro, sa Panginoon to galing para sa amin, hindi para sa iyo, sister. Minsan po, hirap tayo magbigay. Kung isang araw, naglakad kami doon sa Maynila, sabi namin ng aming kaibigan, magbalot tayo ng mga pagkain, may spaghetti, may bihon. Ipapamigay natin doon sa mga batang walang makain. Naglalakad kami, Toy, gusto mo ng pagkain, Toy? Dinuraan kami ng bata. Bakit kami dinuraan? Hinabol pa kami ng dura. Sabi niya, hindi ako gutom, kailangan ko ng 20. Nagagalit pa kung hindi 20 ibigay. Minsan mga minamahal, mahirap nating i-accept na Lord, sa iyo itong lahat. Pero ayaw naman natin tanggapin kung the moment na kunin ito sa atin. Handa lang tayong tumanggap. Pero kung nangangailangan ng iglesia, kaya sabi ko sa aking asawa, yung aking motor, hiningi ko yan sa Panginoon. Nagagamitin ko yung motor ko para sa kung anong gawain ng iglesia. Kaya kung may pangangailangan, papagamit. Papagamit ko yung motor ko. Kung may sinong nangangailangan, kaya kami, yung aming iglesia kasi doon sa may Balubad, medyo looban. Kaya pagpasok ko sa may looban, tinitignan ko lahat ng tao doon, baka meron kaming kapatid o meron kakilala na naghahanap ng masasakyan. Mga minamahal, naniniwala ba tayo na ang Panginoon ang nagmamay-ari ng lahat nating meron sa atin ngayon? Ellen G. White says in the Book of Education, that which lies at the foundation of business integrity sa atin ng mga negosyo, and the true success is the recognition of God's ownership. Mga minamahal, bakit daw hindi lumalago ang ibang negosyo? Bakit daw hindi lumalago tayo sa ating buhay kumaminsan? Kasi po, hindi natin ina-acknowledge na ang Panginoon ang nagmamay-ari sa mga bagay na ito. The moment in-entrust natin sa Panginoon ang mga bagay na yan, pag nagka-problema, ano na lang sasabihin natin, Lord, kinukuha na yung kotse na ipinagkaloob mo sa akin, ikaw bahala magbayad niyang kotse na yan. Lord, yung anak ko magka-college na, pinagkaloob mo sa akin yung anak na ito, ikaw ang mamamblema maghanap ng pang-tuition ng anak ko. Lord, magpapatlak bukas sa iglesia, half kilo na lang ng rice ang bit-bit ko. Ang aking pangtoka ay gagawa ako ng biko. Paano magkasya-kasya ito, Lord? Problema yan ng Panginoon. The only time we could say that, Lord, ikaw nang bahala, kung tayo din po ay naniniwala na siya talaga ang nagmamay-ari. Ito po, kilala niyo bang church na ito? Ito po ay church doon sa Butuan, Baan, Seventh-day Adventist Church of Baan, doon po sa may Butuan. At alam niyo ba mga minamahal, ang maliit na iglesia na ito ay ang model church sa ating stewardship. Buong division, and I believe umabot na ng GC ang kanilang mga brethren. Kasi pinareport kung anong pinaggagawa nila doon. Alam niyo ba mga minamahal, ang mga membro nila, mayayaman ba? Hindi. Ang iba sa kanila, mason, karpentero, farmer. Hindi pa farmer yung malakihan. Farmer lang ang taglilimang ganun-ganun lang. Tricycle driver, jeepney driver, arawan, labandera.
But mga minamahal, sila ang stewardship model. Faithful, mga tapat. Tayo mga minamahal, nasabi ko nga minsan, bakit yung iglesia namin, bakit yung ibang iglesia, yung kung pupunta ka doon sa mga malalaking compound natin, bakit hindi naging model ng stewardship? Kaya mga minamahal, masasabi ko po, mas tapat pa ang mga taong magbigay kung wala na silang maibibigay. Wala ka na maibibigay, iba eh. But this is Baan Church, and I would like to give you dalawang kwento po doon po sa may Baan. Ito pa ang loob ng Baan. Kung kumpara niyo doon sa Central, mas masagana pa itong church natin dito. Ito pa sa kanila, maliit lang din na iglesia. Pupunta ka doon, merong time po na doon kami nagpapadala ng aming offering. Kasi hirap na hirap talaga ang iglesyang ito doon sa may Butuan. Pero alam mo mga minamahal, isang araw may pumunta doon na pastor, nag-preach about stewardship, at ang sabi niya, mga minamahal, magbigay. Alam niyo ginawa ng elder? Naniwala ang elder. Hirap sila eh. Walang may pagmamalaki. Hirap. Tignan mo naman yung iglesia nila. Kung may mayaman pa dyan, pila-aircon, may swimming pool na sana yan. Wala. Naniwala ang elder. Sabi ng elder, starting now, maniniwala kami na lahat ng aming ari-arian ay sa Panginoon. Alam niyo ba mga minamahal? Hanggang ngayon, ganito po din ang mukha ng kanilang iglesia. Bakit? Lahat ng kanilang pera napupunta sa evangelism. Ilang iglesia na ang kanilang naipatayo dahil they believe that their resources are not their resources but they are God's resources. Isang kwento mga minamahal, ang elder, itong elder nila, may patlak. Nung nasimulan na din ang siyempre magbibigay ka. Ngayon, nasimulan na ang stewardship giving nila. Ang sinimulan nila, magbibigay ka ng 10% tithes, and proportionate to that, nag-commit ang lahat. Lord, magko-commit kami na ang aming offering din, katumbas din ng aming tithes. So, magbibigay sila ng 10% tithes, 10% offering. Ibig sabihin, ilan ang ibibigay nila? 20%. Kung meron kang 100, ang 20 pesos, diretso sa iglesia. Ngayon, itong elder, ang tithes, siyempre kung wala ka namang matanggap ngayon, okay lang. Konti lang yung bibigay mo. Pero, ang elder, ang ginawa niya, magbibigay ako kahit malaki ang tithes ko o maliit. Kung malaki ang tithes ko, malaki ibibigay kong offering. Kung maliit ang tithes ko, ganitong halaga ang aking ibibigay na offering. Promise sa Panginoon. Hirap na hirap. Ang kanyang, meron siyang hardin doon sa kanilang bahay, malaki pa, maliit lang. Maliit lang. Parang wala lang 500 square, maliit lang. Mga talong-talong lang yung kanyang mga tinanim. Nagtanim siya mga minamahal. Walang kita. Ilang buwan na, nauubos na. Hanggang dumating siya sa Sabat na. Wednesday. Wala siyang kita. Siya na ang naglalako, pumupunta doon sa mga palengke. Pwede niyo bang bilhin ang aking talong? Talong lang, walang bumibili kasi ang mura ng talong ng panahon na yon. Walang mabibili. Walang bumibili sa kanyang talong. Pumunta siya kung kahit kanino, pwede yung mabili na aking talong. Wala. Pinag-pray niya, Lord, ang aking sasabihin ka, Lord, talong lang talaga, Lord. Hindi ko pa mabenta-benta. Ang gagawin ko ngayong Sabado, bitbitin ko na lang yung talong. Kanya-kanya na lang po tayo magtorta, mga minamahal. Lord, ako po ang head elder. Paano ko? Wala ko may ibibigay. Ito po ay promise ko sa ngayon. Promise ko sa inyo na ibibigay ko as an offering. Pero Lord, ang aking tanong, ni isang taong walang lumalapit. Wednesday. Thursday dumaan, wala pa rin. Hirap na. Nangangamba na ng head elder. Saan siya kukuha ng pang-offering? Thursday ng gabi, pinag-pray niya, Lord, wala na akong pera. Kahit pampatlak, wala na, Lord. But Lord, you have promised me that you are the owner of everything. Lord, I surrender everything to you. Yung halaman ko sa labas, Lord, I surrender everything to you. Nung gabi, bumagyong malakas sa Butuan. Nung gabing yun, bumagyo, kinabukasan, sira lahat ng mga halaman. Medyo may kalayuan yung kanyang farm. Sira lahat ng mga halaman, tinignan niya na, wala na. Wala na mga halaman sa paligid. Wala nang makain ngayon ang Butuan City. Nagmadali din siyang pumunta.
doon sa kanyang farm. Pagdating niya sa farm niya, ang daming tao doon sa kanyang farm. May mga jeep, may mga carrier. Ang nangyari dito, sabi na, Sir, sino pong mamamayari sa farm na ito? Ako nagmamayari niyan. Kaunti lang. Sabi na, Sir, wala na pong pagkain sa merkado. Sa palengke, walang pagkain. Tinignan na namin na lahat. Patay ang mga halaman doon. Alam niyo ba, Sir? Ang katabi mo, patay ang halaman. Katabi, patay ang halaman. Ang gitna, hindi namin maintindihan. Buhay lahat na talong. Sir, kami na po, ibigay niyo sa amin ngayon. Bibilhin namin ang lahat ng talong dito. Nag-agawan ang mga tao. Sige, pinigay niya. Umaga, harvest ng harvest, tanghali, hapon, muntik pang inabutan ng sunset. Tama na, brother! Tama na! Hindi na namin kailangan. Ang mahal po ng presyo ng talong, dinoble. Parang, I believe, about times 10 ang presyo ng talong dahil wala nga mabili doon sa palengke. Pinatigil niya na pag-harvest. Sabi niya, magsa-sunset na. Umuwi siya ng bahay. Ang laki ng kanyang ngiti. Kinabukasan, sabi, Lord, meron akong may bibigay. Labis pa dahil sa inyong kabutihan. Mga minamahal, madali lang pong sabihin natin, Lord, sa inyo po to. Pero the moment when we have nothing, mahirap po tayong magsabi, Lord, sa inyo talaga to. That head elder is the head elder of Baan Church. He surrendered to the Lord. Lord, kung ang bahala sa mga talong na ito. He was able to receive more because he surrendered to the Lord. Pangalawang mga minamahal, faithfulness in tithes and offering in Malakay 3 verse 10. Sabi doon, bring you all the tithes into the storehouse of the Lord. Mga minamahal, inuulit ko po, hindi po kailangan ng Panginoon ang ating kayamanan. Hindi po kailangan ng Panginoon ang ating tulong mismo. He could have asked His angels to do His bidding. The Lord could even command treasures to come out para sa kanyang gawain. The Lord does not need our help. However, we need to be a good steward. Kailangan natin maging tapat for our own sake. Kaya mga minamahal, ang sabi ng Panginoon, maging tapat ka kasi mahirap na magpunta tayo doon sa aming bahay. Hindi ka nga tapat dito, mahirap ka maging tapat doon. Kaya mga minamahal, ang advice po ng ating mission ngayon is to have a program sa ating pong pagbibigay. This is what we call the COP, Combined Offering Plan. Noong unang panahon, pinagkatiwalaan tayo, kung saan ka magbibigay. Gusto mo magbigay sa Hope Channel, sa Youth Ministry, Women's Ministries. Ang problema mga minamahal, yung ibang ministry walang nabibigay, kawawa naman. Kaya ang sabi ng misyon, wag na. Ibigay nyo ng lahat, and then kami na ang magmamanage. Kami na magpapababa ng inyong mga kailangan. Kaya mga minamahal, ang advice po ng ating mission ngayon is to have a combined offering plan. 10% po, ibigay po natin para sa ating tithes. Ang problema ng ating iglesia, mga minamahal, sa tithes, walang problema. Nagbibigay lahat. Ang problema sa offering, kung magkano lang may dugot, minsan candy pang may dugot. Kaya mga minamahal, ang advice ng church is to have a systematic giving. At isa sa mga advice dito, kung magbibigay ka ng 10%, pwede ka rin magbigay ng additional. Alam ko, ang nanay ko nagbibigay ng double eh. Double tax me, double offering. Again, we should have a systematic 2020. Alam niyo ba mga minamahal na naalala ko lang ngayon, ang Baan pala, lahat ng membro nagbibigay. Pinaka-minimum, 20%. Maximum, may nabibigay daw ng 40%, 50%. Sabi nga namin, saan sila kukuha na? Paano sila mabubuhay? Kalahati ng iyong sahod. Sahod mo, arawan ka, 600, bigay mo ng 300 doon sa church, 300 na lang sa'yo. Paano? But the Lord has been faithful to the Baan Church. Alam niyo ba? Because of Baan Church, in less than a span of, during the pandemic, they were able to build 7 or 8 churches around. Dahil sa isang pobre na iglesia na yun. Ang mga membro, hindi din mga mayaman, walang doktor, walang mga attorney. Mga arawan lang din. How much more tayo dito? Alam niyo ba sa Mindanao, ang minimum namin doon, kung sa Davao ka, medyo mataas. Alam niyo bang Butuan? Hindi niyo nga naririnig eh.
Kasi napakaliit na syudad, napakababa ng sahod doon. But the Lord was able to use that very small church para maging model church ng stewardship natin. And every year, hindi lang yung one time, every year they excel. Mga minamahal, ito po ay kwento ng aking tatay. Tignan niyo po ito, payat pa siya dyan. Ito po ay sa Vanuatu, isang isla na maliit dyan sa Pacific. Ito ang kanilang tinatawag na tight house. Parang ganito yung setup nila. Ito yung iglesia nila. Diyan sa may gilid, mayroong tight house. At alam niyo ba ang ginagawa nila? Yung mga kapatiran po na hindi po makapagbigay ng pera, kasi di man lahat may pera, ang ginagawa nila ng Bernes, magdadala sila ng kanilang mga ani, kamote, ano ba yun? Kasaba, gulay, minsan kambing, saging, bibit-bitin mo yan, iiwan mo doon sa may tight house, iiwan mo doon. Paghapon, pag-uwian na, yung mga kapatiran pupunta doon sa uy, merong sayote, magkano kaya to? Bigyan ko yan 50. So yung mga kapatiran na mamimili sana sa merkado, doon na lang sila pupunta. At doon na nagkakaroon, doon na, ikaw na lang bibili mismo doon, at yung pera na yun, ika-convert nila para maging attached. So mga minamahal, ang point ko lang ngayong umaga, Lord, hindi po ako nakakapagbigay, wala naman akong sahod, Lord, hindi lang ako magbibigay. The Lord has given us enough resources. It may be our time, it may be our children, kalusugan, it may be our skills. Meron akong kakilala, sir, hindi talaga ako makapagbigay, sir, wala na akong trabaho, sir. Pwede, sir, panahon ko na lang, sir. Sabi ko, wala problema, anong gagawin mo? O, sir, magtatayo daw ng church na meron kang tinayo doon sa may balubad eh. Sir, pwede ba yun na lang akin, sir? Tutulong na ako magbungkal, sir. Walang problema, the Lord would be happy to receive. Kung ano, kasi ito lang talaga, kalakasan lang ang pwedeng kong ibigay. Yung isang kong kaibigan, nag-design ng mga bagay-bagay sa Canva. At naibenta niya, nakabenta siya 50, 200, pero siya naibibigay. Ang point ko mga minamahal, let us not limit the gifts that the Lord has given us. The moment we limit, Lord, wala akong pera. Sabi ng Panginoon, hala ka, pera na lang ba ang binigay ko sa iyo? Di ba binigyan na kita ng Fortuner? Mag-grab ka doon. Bumiyahe ka muna. Parang kung gusto mo nga. The moment we limit God's power na maging blessing sa ating buhay, we also limit our capabilities to expand these resources. Kaya mga minamahal, ang tamang term po dito is, tayo po ba ay tapat? Ang pagbibigay, madali lang, iaabot mo lang eh. Ang problema, tapat ba tayo? Madali lang mag-abot ng 200. Pero ang pinagkaloob pala sa'yo ng Panginoon, 10,000. Ang binigay mo lang 200, hindi tayo nagiging tapat. Kaya mga minamahal, hindi ko sinasabi na magbigay tayo ng ganong amount. Magbigay ka kung ano yung nararapat sa Panginoon. At kung pinagkaloob niya sa atin ang mas malaking luho sa buhay, kayo din ang magiging tapat sana sa Panginoon. Hindi po sa amin, hindi po sa mga elder, kung hindi po, kayo po mismo ang magiging tapat sa Kanya. He who gave His only begotten Son to die for you has made a covenant, a promise to you and to me, that if we will be faithful in the payment of tithes and offerings, the Lord will bless us abundantly. Mga minamahal, na kami po ay pamilya pong tubo po, pinalaki po at nabuhay dahil po sa tithes and offering. Our family has been a family of missionaries. Ang tatay ko, ang lolo po namin isang pastor, ang isa po lolo namin na namayapan na yun, din ay isang literature evangelist. Ang tatay ko po, literature evangelist. At some point, ang nanay ko din naging literature evangelist. Lahat po kami ay naging nabuhay po, lahat po sa tithes ng ating iglesia. At ngayon po, I'm very happy to tell you, ang aking kapatid, isa na pong ganap na doktor. At hindi man siya sang-ayon, pero mamaya kung meron kayong gustong tanong, pwede po siyang lapitan. Ang aking sister-in-law, naging isa ng US nurse, kakapasan lang nung nakaraan. Ang point ko mga minamahal, the Lord will bless His children abundantly. At ako, pinagkaloob ako ng asawa, di ba? Abundant, mayaman ang aking asawa, doon na lang ako kumakapit.
The Lord will continue to bless us if we are willing, tapat tayo sa pagsasauli ng ating tithes. Alam naman natin, hindi natin pag-uusapan ng tithes. Alam naman natin, hindi sa atin, sa Panginoon yan. But the Lord is telling us today, okay ang tithes, you are faithful in the tithes. Pero kapatid, can you also be faithful sa pagbibigay ng offering? Last po na kwento. Ito po ay isa sa mga iglesia na naitayo na yung baan. Meron silang naitayo na kapatid na iglesia. Ang isa sa mga membro nila, isang mayaman. Ang kanilang bahay, dito yung kanilang mansion eh. Baka masabi naman ng iba, grabe naman ito si Sir Al, puro lang naman ng mga poor ang pinag-uusapan, mayaman ako. Wala bang illustration dyan para sa mga may kaya din sa buhay? Ito po para sa inyo, sa mga may kaya. Mga mayaman. Bahay niya, mansion. Tapat ng dagat. Ang ganda. Highway, bahay niya, dagat. Meron din siyang malaking lupa, palayan sa may gilid. Ang pamilya niya, pamilya ng politiko, actually siya din ang naging vice mayor or naging mayor at some point doon sa kanilang lungsod. Ang ginawa niya, dahil ang gilid niya, may malaking lupa, ang ginawa niya palayan. Nung nakita ng mga tao na mayroong palayan, nabubuhay ang kanyang mga palay, nagsitaniman din mga mayayaman doon. Along the highway din. Palay din lahat. Ang problema nila mga minamahal, pag tag-ulan, at kung tumataas ang tubig dagat, yung tubig dagat, pumapasok doon sa may palayan. May farmer ba dito? Wala man siguro palayan dito sa GMA. Pero, alam naman natin, ang tubig dagat, kung pupunta sa may palay, patay. Lahat ng andon, lahat ng mga katabi niyang mga palayan, malalaki yan. Hindi lang mga malilit, kanina maliit eh. Ito, malalaking palayan, patay lahat. Kasi maalat ang tubig dagat. Hindi lang isang araw, gabi-gabi, umaapaw, pumupunta dun sa kanila. Lahat patay. Kaliwa patay, kanan patay, sa likod patay. Pero ang kanya, buhay. Napatingin yung city engineer, ano nangyayari dyan sa palay niya? Lumapit. Ay, hello po, sir. Ako po ay kapitbahay niyo doon. Nakita ko lang, nagtanim din ako ng palay, patay natin. Nakita ko lang sa'yo, bakit buhay? Ano ang fertilizer na ginagamit mo, sir? Alam niyo ang sinabi ng ating elder? Elder din kasi siya na iglesyang maliit eh. Madali lang, ginagamitan ko niya ng palay. Anong palay, na fertilizer? Anong fertilizer gamit mo? Yung ano ngayon, yung uso ngayon, ano yan? Malakas 3Gs. Malakas 3Gs? Pagkatapos mag-usap, dumiretso doon sa bilihan. Hello po? Meron ba kayo dito yung fertilizer na bago daw ngayon? Ano para sa mga palay? Para kahit daw abutan ng tubig dagat, hindi namamatay. Anong pangalan? Hindi namin alam yan. Anong pangalan? Yung malakas 3Gs. Hindi pa namin naririnig yan. Lipat na naman siya. Paano kayo malakas 3Gs? Wala. Nilipot nila ang buong syudad ng buntungan. Wala talaga makikita ang fertilizer na malakas 3Gs. Noong hapon, bumalik, sir, inikot ko na po. Malalaki, maliliit, lahat inikot ko na. Yung kahit kung pang-international, hinanap ko na. Walang fertilizer na ang pangalan ay Malakias 3Gs. Ang sabi ng elder, brother, ang aking fertilizer ay ang pagdarasal at buksan mo inyong Biblia. Pinabuksan niya. Ito may Biblia, buksan mo. Pagbukas, basahin mo. Malakias 3Gs. Anong sabi mga minamahal? Ibalik down natin sa Panginoon ang ating mga kasampung bahagi at ang ating mga handog. At doon nakita ng city engineer that the difference between the city engineer and that rich person is the presence of the blessing of the Lord. Ang Panginoon po ay handa magbigay ng blessing abundantly if tayo po ay tapat sa pagbibigay din at pagsasauli. Mga minamahal, the desire of ages says, the Lord does not need our offerings. We cannot enrich Him. Hindi po magiging mayaman ang Panginoon kung magsasauli po tayo. Hindi po. Yet, God permits us to show our appreciation of His mercy by self-sacrificing efforts to extend the same to others. Mga minamahal, uso po ngayon ang akap
Ang galing po nating magreklamo kung hindi tayo makatanggap. Pero po kung tayo po ay nakakatanggap, minsan po tayo po ay tumatahimik, hindi na po tayo nagsasabi. Pagkatanggap mo, tahimik ka na lang. Badang, galing ka sa akap? Wala. Maglakad-lakad lang ako doon. Kasi ayaw nating malaman nila na meron pala tayong 5,000. Minsan mga minamahal, takot nating sabihin na ito po ang mga binigay ng pagpapala ng Panginoon. Kasi ayaw naman na, minsan ano pa ginagawa natin? Ha? Nagkapera ka ngayon? Naibenta mo ng malaki yung kotse, yung ari-arian? Huwag mong ibigay na buo ha. Baka masabi ng treasurer na nagkapera tayo, kinakalculate ng treasurer eh. Yung treasurer naman, hala, nagkapera si brother, mahingan nga na ito pang patlak mamaya. Ang pagpapala po ng Panginoon is abundant. Sana po darating tayo sa araw. Ang ating iglesia po dito sa Gabriel, darating tayo sa araw na hindi na po tayo titingin magkano yung kanyang nabigay, magkano yung sasauli ko, kasi lahat ng tao dito ay tapat na magbigay. The Lord is coming very soon, mga minamahal. I believe that the Lord will be coming very, very soon. Kaya po, let us try to be faithful sa pagre-return. Marami po sana tayong pag-uusapan dito. Tatapusin ko lang po para dito kasi ito po ay programa ng ating misyon. Meron pong 9 na stewardship na ipinagkaloob ang Panginoon sa atin. Hindi na po pera. Number 1 dyan, treasure. Yun po yung alam natin palagi, treasure. Pero 9 po ito, 9 na T. Una is treasure, ito po ang mga arerian, pera natin. Pangalawa, time. Tayo po ba ay time na tambay? Oh, di ba? Ang daming ginagawa sa bahay. Minsan, anong ginagawa? Paggising sa umaga, Mare, alam mo ba Mare? Kita ko kagabi Mare? Maritesan agad. But the Lord wants us to be stewards of, hindi marites, but stewards of time. Anong kailangan natin gawin sa time sana? Instead na ganun, magbasa tayo, mag-Bible study tayo. Next, talent. Nakita ko ba itong lalaki kanina, ang galing mag-charcoal painting, o pwedeng gawin, di ba? Benta natin. O pwede ba, mayroong nagbe-birthday, may nagkakasakit, gawan mo kuya, sendan mo. Because that is a stewardship of your talents. Galing kumanta, magsalita. Ano pa? Temple. Yung iba nga, sir, ang dami ko nang naisauling pera, sir. Pero yung mata, ang lalim-lalim na. Brother, nangyari sa'yo, brother? Ha? Wala nang tulog-tulog to. Importante, may mabigay ako sa Panginoon na offering. Ang ulitin ko nga, hindi kailangan ng Panginoon ang iyong pera. But the Lord wants you to be faithful even to the body na ipinagkaloob niya. Next, testimony. Yung iba sa atin, marami nga, brother, okay na ba? Okay na ba, Brother Alex, nagbigay na ako ng 100,000 para sa evangelism ha? Pero wag mo na akong isama-sama dyan. Tahimik lang ko dito. Brother, nagbigay na ako. Dapat ha, pag nagbigay ako, hindi ako bibigyan ng part sa church. Mga minamahal, this is one of the gifts na tayo po ay naging pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Ano yung isa? Testimony. Ulitin natin. Meron tayong treasure, time, talents, temple, testimony. Next, tribe. Uy, may tribo pa pala dito sa GMA. Wala nang tribo. Ano yung tribo? Ang yung pamilya. Si Brother Ryan nga, ang bait-bait, ang gwapo-gwapo. Pero yung kanyang pamilya, adoy-adoy naman. Si Brother, ang ating head deacon siguro dito, grabe, ang bait. Naglilinis sa iglesia. Pero yung kanyang anak, ibang nililinis doon. Mga minamahal, our family also ay pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Kaya ako, I'm happy to see now, our children, even ating mga dogs dito, pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, nabibigay ligaya para sa ating lahat. Kaya po yung pamilya natin, kung hindi pa dumadalo ngayon, sabihin mo next Sabat, brother, kailangan ko pumunta doon, pinagkatiwala ka din pala ng Panginoon sa akin. Kaya pa rin nangyari sa'yo, nagtatrabaho ka. Huwag ka na magtrabaho kasi ikaw ay pinagkatiwala ng Panginoon sa akin. I want to be tapat sa aking Panginoon kahit sumama ka. Kahit wala tayong income sa araw ng Sabado. Ano pa? Territory! Pero anong ginagawa natin sa mga bahay? Aking lote, bakuran mo brother! Hindi natin sila papalagpasin dito brother kasi atin to. But the Lord has given us territories. Pinagkaloob niya ang mga bagay niyan para ipalago natin. Kaya nga, ano ang advice ng ating stewardship department? Kung tayo ay merong ari-arian, dapat daw mag-allocate din tayo ng
ng portion doon para maging church, maging care group area. Katulad nito, meron tayo. Yung iba siguro sa atin, may ekta-ektaryang na lupa. Pero may isang kapatid mo doon, hindi nga nakalapit. Kasi bakuran mo brother, kasi andyan na si elder, pupunta baka hihingi ng pera dito. Yan po ay pinagkaloob ng Panginoon sa inyo para magamit po sa kanyang gawain. Next, technology. Ito, magana, nakikita ko, nagla-live. Sa mga nagla-live po dyan, maraming salamat. Alam mo, nagre-record. Maraming salamat kung sino mo makakita ng ganyan. Yung iba po, anong ginagamit natin sa ating cellphone. Ayan na, nag-speaker na. Ilabas mo na yung Facebook ko. Mag-Facebook na ako kasi speaker na eh. Anong minsan? Ano ang sinishare natin? Puro na lang politiko. Ibagsak! That is not a good use of our technology. Minsan ang pinapost po natin, mas marami pang naipopost natin sa mga politiko kaysa po, or maritisan ni Tulpo. Ito sabi ni Tulpo, post ko to, post. Pero po nakalimutan po natin na mga bagay po ito pinagkaloob ng Panginoon. Sana po may post natin, God bless you sa mga nakakabasa nito. Di ba? Minsan lang ang pinapost natin. Yung mga kulay ganito, banta na talaga kayo. Di ba? Di ka naman yumaman. Di ba? So mga minamahal, ito pong lahat ay pinagkaloob ng Panginoon. Even our phones, tablets, computers. And last, our truth. Minsan po, magaling na tayo magbigay. Lord, Brother Alex, nabigay na ako 10,000 ha? May time din ako. May technology ko, ginagamit ko. Pero pag tinanong tayo, bakit ka ba Adventist? Actually, hindi ko alam. Pero alam ko, nabibigay ako. Si Brother Alex, ano papupuntahin ko dito kasi nagbigay naman ako na. We are not stewards of the truth. Isa sa mga nakakasakit, mga minamahal, yung kapitbahay mo, 10 taon mo na kapitbahay. Nung lumabas kayong dalawa, nakasabat dress kayong dalawa. Adventist ka? Ako din. Hala, hindi halata. Nakakahiya mga minamahal, tayo pa mismo mga Adventist, hindi talaga alam ng mga kapitbahay. Ano pagkakakilala na sa atin? Nakilala mo yung may puting kotse? Naku, huwag ka talaga nun, masungit yun, nandudura yun. We should be stewards of the truth. Mga minamahal, the Lord is coming very soon. Ang mga bagay na earthly, pinagkaloob niya sa atin, mawawala din yan. Itong katawan na pinagkaloob niya sa atin, makisig na kagwapuan, mawawala din yan. Papalitan ng Panginoon ng mas gwapo pa, mas mayaman pa. Mga minamahal, wala na po akong pagkain. Sabi ni Carla sa akin, kukuha kayo tayo ng ganito. Sabi ko, mahirap. Kasi ako, napipreach ako na the Lord is coming very soon. Tapos kukuha tayo ng loan, good for 30 years. Ako naniniwala na 5 to 8 years, darating ng Panginoon. Ano gagawin natin? Baka pagdating ng Panginoon, andito na ako, kukunin na kita. Ay, Lord, saglit ng Lord, meron pa akong loan. Pwede sama yung aking kotse. Baka ko yun, electric yan eh. Isama ko yun sa langit. Sabi na, wala namang electricity doon sa langit, kung gagawin mo doon. Mahirap minsan mga minamahal. Paano tayo pupunta sa langit? Ang sabi ng in what we believe, di ba? When the Lord will come, hindi siya lalapag. We will meet the Lord in the clouds of the heaven. Paano tayo? Lord, ang cellphone ko Lord, fully paid Lord. Hindi ko mabitbit. The Lord is coming very soon. Sana when we will be in heaven together with our Lord and Savior, kasama ko doon ang kumpanya ng Gabriel. Brother Ael, andito kami ngayon because we have been faithful to the faithfulness of our Lord and Savior. God bless us all.